Isang magandang gabi po sa lahat. Ating pong pag-aralan ngayon ang salita ng Panginoon sa Book of Psalms o sa Psalm chapter 51, no? Sa particularly po sa verse 10, 11 to 2, no? Ito po ay yung repentance po, ang pag-repent po, no? Ang pagsisisi po ni King David, o kaya tinatawag sa Bisaya paghinulsol po ni King David. Kanyang po pagingin ng kapatawaran sa ating Panginoon sapagkat po siya ay nagkasala. Bagaman po si King David ay sabi ng Biblia, that King David after God's own heart, no? Ito po ay hindi perpekto na tao. Ito po ay makasalanan din. Ngunit nang siya po ay nagrepent, ito po ay nagiging purely, no, nagiging born again po. Isa pong tunay na Kristiyano na nung siya ay binago ng Panginoon. Dahil nagkasala po siya dahil po sa kanyang ginawa na siya mismo ang nagpapatay kay Uriah dahil po sa kasalanan niyang nagawa sa asawa po ng kanyang sundalo na isang leader na si Uriah, no, sa isa sa mga chief niya sa army na nakipaglaban po para sa kanyang kingdom, no, sa kingdom ng Israel. Dahil po that time na-charge po ng adultery, no, ang kanyang wife at saka si King David, at nagkasala po sila at nadisgrasya po at buntis itong si Bathsheba. Ngunit hindi pa po ito si King Solomon kasi po namatay po ang unang anak rather, no? Ayon sa record ng Biblia, sila po ay hindi po aksidente, ngunit ang Diyos po ang nagpahintulot na mamatay ang kanyang anak na panganay at pangalawa na po si King Solomon, no? Yun po ang background bakit po nagsisi si King David dito. Bago pa man yan, no, nangyari po ito ng that time. Si Prophet Nathan po ay lumapit, dumalaw kay King David nang siya po ay nireveal ng Panginoon sa kanya ang isang kwento kung paano sabihin, no? Paano sabihin kay King David upang si King David po ay totoong magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ika nga sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat po ng tao ay makasalanan and full short of glory of God, no? Lahat po tayo ay makasalanan, wala pong malinis sa atin. Kaya po, pero ngunit kung tayo po ay magsisi at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at totoong ma-born again, sabi sa Corinthians chapter 5 verse 17, the old has gone and the new has come. Yan po ay totoong born again ka na. Diyan lang po ang totoong pananampalataya mo at tanggapin mo na si Jesucristo. Diyan ka pa lang po matatawag na nagbago na, o magiging born again ka na, meaning to say mamumuhay ka na naayon sa Panginoon. Yan po ang ginawa ni King David. Humingi siya ng kapatawaran. Mamaya po pag-uusapan po natin kung paano nangyari o ano yung nangyari after nang makwentuhan siya ni Prophet Nathan, no? Bago tayo pupunta sa ating pag-aralan po, aaralan po sa salita ng Diyos sa Psalm 51 verses 10-12, no? Ikwento po muna natin ang anong nangyari, no? At that time kasi si King Nathan pumunta kay King David, no? Nagkwento siya, sabi niya, King David,
Sa isang nayon mayroon isang mayaman at isang mahirap. Ang mayaman po ay sabi niya marami itong sheep, marami itong baka, no? Livestock, ang dami, thousands of livestock. But ang isang pobre po, siguro tenants niya ito, utosan niya, no? O alalay ba? Mayroon siya isa lang po, isang lamb lang po. Kung magkapalangga, kumbaga mahal na mahal niya ito, kung magkain, katabi niya, nag-share pa ng pagkain, siguro nagkakain siya, sa'yo yan, ginatapunan ng pagkain o binibigyan, katabi nagkain, yun siguro ang ginamin doon sa kwento niya. Nakarecord po ito sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 6. Sabi niya, sa patuloy na kwento, sabi niya, ang mahirap doon na tao, sabi niya doon, itinuring niya na parang dalagan niya na anak, parang anak niya na babae, ang isang sheep na yon. No, itinuring niyang dalagan niya anak kung matulog pa daw, nakasandal pa sa kanyang braso. Ngunit isang araw po nangyari, nung dumalaw po ang isang biyahero o travelers sa isang mayaman, kumbaga nakituloy sa isang mayaman, ngunit ang isang mayaman po ay nag-refuse ito, no? Ayaw magbigay na kahit ni isa ng kanyang mga alagang hayop, ngunit doon pa siya kumuha sa isang pobreng tao para ipakain sa mga bisita. At that time, sabi ng Biblia, uminit si King David at nagalit siya. Sabi niya, sino mang tao niyan dapat mamatay, at sabi niya dapat bayaran niya 4 times ang ginawa niya sa pobreng tao, sa isang mahirap na tao. At dali-dali dinuro ni Prophet Nathan. Sabi niya, ikaw yung King David, no? Binigla siya. So kaya si King David wala siya nagawa, no? At doon ni-recognize ni King David na siya ay isang makasalanan talaga. Siya ay nakasala sa Panginoon, no? Wala siyang sinisi ni numan, kundi ang kanyang sarili na siya ay nagkasala sa Panginoon. Kaya naman po sa salita ng Panginoon, ating pong pag-usapan ngayon, no? Ang tatlong itong salita ng Panginoon na naka-record po dito. No, sinabi niya dito, sabi niya sa Psalm 51, no? Ito po ay, pasensya na po, medyo maliit kasi ang font, kahit may eyeglass tayo, hindi pa natin as clear. Sabi niya dito sa Psalm 51 verses 10 to 12, 10, 11, 12. Sabi niya sa verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. No? Kung mapapansin po natin, bakit po nabanggit ni King David, no, nung siya ay nagkasala? Sabi niya, create in me in a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Bakit po nabanggit niya ang word na create in me a pure heart? Bakit po hindi niya nasabi restore to me, no?
Hindi niya sabi na linisin mo ang aking puso at ito'y magiging bago. Bakit sabi niya create on me? Bakit nabanggit niya ang create? Kung sa bahay pa, pwede kung sa sirang bahay, nabubulok natin o dilapidated na mga buildings, pwede naman natin sabihin na iparenovate natin. Bakit kailangan sirain natin para baguhin natin ito? Yun po ang logic doon. Bakit kailangan magiging bago ulit siya, mag-umpisa sa zero na pwede naman i-renovate ang bahay? Ganun din po sa buhay ni King David, no? Sabi niya, create in me in a pure heart, O God. Create in me, no? Create in me a pure heart, O God. Bakit sentro sa puso ni King David? Kasi po, mga kapatid, bakit una-una tinuturo niya sa puso niya? Kasi sa puso po ng isang tao, bagaman hindi mo po siya narinig, pag ito po puso niya, no? Minsan po kasi ang puso natin, doon po ang totoo na nagkasala tayo sa Panginoon. For example, hindi mo man na nasabi, no? Actual sa isang tao na may galit ka, ngunit sa puso mo may galit ka, doon pa lang po nagkasala po tayo sa Panginoon, no? By heart po, hindi po tayo nagkasala sa salita, sa gawa, ngunit sa puso po. Kaya importante po ang puso natin kasi ito po ang nagdala ng emosyon natin, no? Mali po yung sabi nila, isip, puso po. Kung tingnan niyo po ang Biblia, ni-record puro heart po ang pinag-usapan kasi itong puso mo po minsan boastful, nagiging pride, nagiging sinungaling. Kaya kailangan puso po ang dapat baguhin, hindi po ang mukha, ang isip, o anuman, kundi puso, kasi ito po ang totoo. Then binanggit niya, balikan natin yung sabi niya, create in me. Bakit create in me? Kasi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya doon, if a man is a new creation, no? The old has gone and the new has come. Yun pala. Pag binago ka pala, pagbago ka na kay Kristo Jesus, no? Ang luma mo, ang nakaraan mo, ay kalimutan mo na, kundi bagong buhay na. Yun pala ang gusto mangyari ni King David, kasi gusto niya, pagbago kasi, nalinis na siya, totally complete, no? Completely healed, complete na naayos siya, kumbaga, totally surrender, no? Nabago siya. No, kumbaga, bagong buhay na siya. Kasi nga sa 2 Corinthians, the old has gone, the new has come. No? Iniwan na niya ang nakaraan at mamumuhay na siya sa bagong King David na. Hindi na David noon, kundi bagong King David na. Ganon din po ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Dapat po ay magiging bago na po tayo pag tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon at tinanggap natin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas, ay tayo po ay bagong nilalang na, no? Kung tayo po ay dati marites, dapat mawala po yan. Kung dati po nagsusugal tayo, dapat mawala po yan. Kung dati po naninira tayo sa ating kapwa, dapat wala na po yan. Kung dati po murmuring tayo, dapat mawala na po yan. Dapat bagong buhay na po. Dapat mind of Christ na po ang daladala natin, sapagkat po tayo ay bagong nilalang na, ang tinatawag na born again. Second, sabi niya, renew a steadfast spirit within me, no? Steadfast spirit, no? The steadfast love of God. Yun, ayon sa kanta niya, steadfast love. Sabi pa niya dito,
Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit on me. Sabi niya. Kung mapapansin po natin dito, hinihingi talaga ni King David na hindi siya mawala sa presensya ng Panginoon. Bakit po? Mahirap po mga kapatid pag wala ka na sa presensya ng Panginoon. Ang desisyon natin, ang bawat lakad natin, no? Out of place na tayo, no? Mahirap na pag hindi na tayo naka-align sa Panginoon. Sabi niya dito, sabi pa niya sa sunod, or take your Holy Spirit from me, no? Bakit ayaw niya mawala ang Holy Spirit? Kasi napaka-importante po ng Holy Spirit pag ikaw po ay born again Christian, pag ikaw po ay nilalang, no? Pag ang tao po nawala na ang Holy Spirit sa kanya, para siyang pagkain na napapanis, no? Para bang tinatapon na siya, no? Wala na siyang silbi. Yun po ang ayaw mangyari ni King David. Kaya hinihingi po niya ang patnubay ng Panginoon. Hinihingi po niya ang gabay ng Holy Spirit sa buhay niya upang siya po, no, ay lalakad na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil po ang Holy Spirit po napaka-importante po. Kailangan po natin ang Holy Spirit sa buhay natin kasi siya po ang nagdidictate sa atin, siya po ang nag-guide sa atin, nag-reveal sa atin sa pang-araw-araw natin na buhay kung anong dapat natin gawin, no? Kasi pag wala po ang Holy Spirit, mahirap po ang buhay ng isang born again Christian. Mahirap po, no? Pag wala ang Holy Spirit, doon po pumapasok ang demonyo, doon pumapasok, doon po nag-umpisa, doon nakapenetrate ang demonyo, doon po umpisa ang mga negative lahat pag walang Spirit. Pero pag may Holy Spirit, buhay na buhay ka po, at ang iyong mga lakad po, no, ay palagi mo po kasama ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Next is sa last verse po, sa verse 12, sabi niya, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Tingnan mo. Sabi niya, restore to me the joy of your salvation. No? Pag tayo pala ay tunay na mananampalataya at tunay na born again, no? May joy of salvation, no? May joy of salvation pala, no? Dapat pala pag born again Christian tayo, dapat masaya pala tayo. Hindi pala pwede na makitaan tayo ng lungkot, ng mga negative, kundi always happy. Ano man yan na hadlang, ano man yan na mga obstacles, dapat pala nandoon palagi ang joy of salvation. So, yun pala ang pinaka-importante pag you are a Christian, you are a real born again Christian. Kasi nga dito, sinasabi nga ni King David, restore to me the joy of your salvation. No? Tingnan natin mga kapatid, gaano ka-importante ang joy of salvation, no? Kasi marahil naramdaman ni King David na wala na yan, no? Kaya importante ang Holy Spirit ay palaging kasama natin para po sa ganun ay mga temptation, may gabay ang Panginoon ng Holy Spirit, no? Malabanan po natin ang lahat niyan. Kasi po araw-araw natin kinakausap ang Panginoon, prayer, devotion, meditate the Word of God day and night. Hallelujah, praise God. Yan po ang pinaka-importante. Huh? Sabi pa niya, grant me a willing spirit to sustain me.
Dapat pala pag Kristiyano tayo, no, may willingness lagi ang espiritu natin. Dapat pala alive na alive ang espiritu natin. Dapat pala andyan palagi ang Holy Spirit sa ating puso, sa ating katauhan, para po ito ang makasustain, para po ito ang tawag na makalahutay. Pag wala pala ang Holy Spirit, pag wala ang Panginoon sa buhay natin, pag hindi na si Jesus, pag wala ng Holy Spirit, ibig sabihin, dry na pala tayo. No? Gaya tayo ng isang halaman na malalanta na hindi makasustain, hindi makalahutay, no? Sa mga na bagay-bagay na naayon sa kalooban ng Panginoon, na magiging kasangkapan tayo ng Panginoon sa kanyang mga layunin, no? Kung ano ang kanyang ibig mangyari sa buhay natin. Kaya pala dapat pala mayroon tayong tinatawag na willing spirit, no? Kasi pag andyan ang Holy Spirit sa buhay natin, makasustain sa buhay natin, makasustain sa atin bilang isang born again Christian. Kaya yan po mga kapatid, araw-araw, no, hindi lang araw-araw, sabi doon sa salita sa Old Testament na meditate day and night the word of God, no? Kung ito man ay araw, gabi, bago matulog, sa lahat ng oras ay kailangan po continuous po ang communication natin sa Panginoon. Una pong example is prayer. Prayer is one of the example, no, na magkaroon po tayo ng komunikasyon sa ating Panginoon. Kasi prayer po, ito po ay ang pakikipag-usap natin sa Panginoon, no? To na ina-acknowledge po natin siya na sovereign, na makapangyarihan higit pa sa tao, higit pa sa boss natin, higit pa sa pangailangan natin. Because sabi ng Biblia in the book of Ephesians chapter 3 verse, I think in verse 20, sabi niya, God is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or think. Higit siya, higit pa sa iniisip natin, higit pa sa mga plano natin, higit pa sa mga desire natin. Yan po. Kaya palagi po natin hingiin ang Panginoon ang kanyang gabay, no? Kung tayo po ay alam natin nagkasala tayo sa Diyos, hindi lang sa mata ng tao, ngunit sa Panginoon, hingian natin ng kapatawaran at mamuhay tayo na may gabay ng Panginoon. At andyan ang Holy Spirit na mumuhay sa atin upang tayo ay patuloy na mumuhay bilang isang born again Christian. Kaya naman po, naway itong mga salita na ito ay nakapagbibigay sa atin ng kaliwanagan, no? Na patungkol po sa gaya ni King David, bagamat siya ay hari, siya po ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, humingi po ng kapatawaran at in-accept niya sa sarili niya siya ay makasalanan. Kasi po sinabi po sa Book of Romans chapter 3 verse 23 na lahat po tayo ay nagkasala, all have sinned and fall short of glory of God, no? Nagkasala po tayo. Yan lang po ang importante, mag-repent tayo, tanggapin na tayo ay makasalanan, at pagkatapos yan, tanggapin natin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas, at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Magandang gabi at maraming salamat po.